po ako personally ay medyo nababahala sa ating mga nasasaksihan nitong mga nakarang araw tungkol sa mga reklamong isinasampa laban sa mga impeachable officials. Dapat po binibigyan ng prioridad yung mga evidence-backed complaints, no? Para sa impeachment ng isang impeachable official. Pero ang nangyayari ay mukhang nagkakaroon ng political game no? Hindi na tungkol sa ebidensya, kundi tungkol na sa political lahat ang nangyayari. Bagamat ang impeachment ay isa pong lehitimong paraan para pigilan ang labis na kapangyarihan, ang pagsusumikap na gumawa ng mga complaint na walang patayan laban sa kasalukuyang Pangulo ay may malaki pong pinsala sa ating demokrasya. Ito po yung kinababahala natin sapagkat kung magpapatuloy yung ganitong proseso ay sirang-sira po ang bansa natin. At ano na lang siguro ang magiging kinabukasan ng mga kabataan, ng mga anak natin, yung mga apo natin. Medyo hindi maganda ang idudulot nito para sa kanila. Sa parte ng gobyerno, inaabalan nito ang mga pondo at pansin ng gobyerno mula sa mga mahalagang gawain tulad ng pagtulong sa mga mahihirap, yung paglikha ng trabaho, yung pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan at pagpapaunlad ng infrastruktura. Pangalawa, binabawasan nito yung tiwala ng mga tao sa batas dahil itong pagsasampa ng mga reklamong ito nagiging parang kasangkapan na lamang ito para sa away ng mga politiko kaysa para sa hustisya. So away sila, tayo naman ayan manonood ng impeachment trial, minsan magpapail ng impeachment complaint na wala namang sapat na ebidensya at batayan. So lumilikha ito ng mga masasamang halimbawa na maaaring gamitin ng mga susunod na pinunong para saktan ng mga kalaban sa politika gamit ang mga walang batayan na akusasyon na nakakasira sa pundasyon ng ating sistema ng mga balangkas para sa katarungan. Medyo very disappointing, di ba? Nakakapanghina, no? Kung ikaw ay isang Pilipino na naghahangad ng isang magandang Pilipinas, isang bagong Pilipinas, tapos yan ang masasaksihan mo. Parang gusto ko nang pumunta sa ibang bansa. Sa kabilang dako, ang mga akusasyon tungkol sa hindi maipaliwanag na yaman ni Vice Presidente na si Sara Duterte na mayroong tunay na dokumento, may mga ebidensya mula nung siya ay kalihim ng edukasyon hanggang sa kanyang kasalukuyang trabaho bilang Vice Presidente ay eksaktong ang uri ng issue na kailangang harapin ng ating mga sistema ng pananagutan. Hindi ito mga walang kabuluhang salita o pamamaraan sa politika. Ito ay mga talaan na nagpapakita ng posibleng paglabag sa mga batas laban sa katiwalian at sa konstitusyon mismo. Nagtataka lang ako bakit gustong-gustong unahin yung kay President Marcos instead of prioritizing the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte backed by solid and konkretong ebidensya. May sagrado tayong tungkulin bilang mga Pilipino na hilingin sa ating mga kinatawan sa kapulungan ng mga kinatawan na kumilos batay sa ebidensya, hindi sa politika. Dapat nating hilingin na magsagawa ng masusing investigasyon. Alam niyo po tayong lahat, ako, ikaw, tayong lahat, may sagrado po tayong tungkulin bilang mga Pilipino na hilingin sa ating mga kinatawan dyan sa mababa at mataas na kapulungan na kumilos batay sa ebidensya, hindi sa politika. Ganyan dapat, no? Hindi yung porket kapartido mo dahil kasama mo dati sa previous administration, papatayin mo yung complaint o isusulong mo yung complaint. Dapat hilingin nating lahat sa ating mga kinatawan, no?
na magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa mga akusasyong ibinabato laban sa Vice Presidente at kung ano ang mga katotohanan talaga, no? Dapat tayong sumuporta sa pagsisimula ng proseso ng impeachment na may kabuluhan, hindi yung impeachment complaint tapos wala namang sustansya, walang ebidensyang nakalakip doon sa reklamo. Hindi ito tungkol sa pag-target sa sinumang individual. Ito ay tungkol sa pagtatangkol sa prinsipyong walang opisyal ng gobyerno ang dapat manungkulan sa ating bansa kung siya ay mapapatunayang tiwali at mandarambong ng pondo ng bayan. Mga amigos, mga amigas, isipin niyo po to. Kung magtatagumpay ang impeachment laban kay BBM at siya'y mapalitan ni Vice President Sara Duterte, maaari nating isipin na baka bumalik muli ang mga extrajudicial killings at baka hindi nabigyan pansin ng tamang proseso ng batas, yung tinatawag nating due process of law, at muli na namang masira ang ating mga ugnayan at relasyon sa iba't ibang mauunlad na bansa. Katulad nung nangyari nung panahon ng administrasyong Rodrigo Duterte. Alam niyo po, dapat hindi natin payagan na mangyari muli ang isang administrasyon na walang respeto sa batas. Siguro alam niyo naman ang nangyari noong nakarang administrasyon. At walang ginagalang na batas noong nakarang rehime na yon. Ang ating pong demokrasya ay lalakas lamang kung tayo po ay tapat sa katotohanan at hustisya. Magkaisa po tayong hilingin na ang pananagutan ay batay sa patunay. Dahil kapag tayo po ay pumayag sa iba pang bagay, tayo ay nagkakasala sa tiwala ng mga tao at sa pangakong taglay ng ating konstitusyon. Ang kinabukasan po ng ating bansa ay hindi nakasalalay sa sino ang nasa kapangyarihan, kundi sa kung may pananagutan ba ang mga taong may kapangyarihan. At ang pananagutan na walang ebidensya ay hindi iba sa pang-aapi sa anyo ng batas. Pagsama-sama po tayong kumilos ng may layunin na ginagabayan ng mga katotohanan para buuin ang isang bansang ang hustisya ay tunay na nagsisilbi sa lahat ng mamamayan. Muli, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno, The Law and Beyond. Attorney Bueno, Law and Beyond. Learn the law, know your